I thought I'd never lose my mind. Sometimes you pull me into the long night. Ano ang nangyari? Patay na ba ako? Sila ang pinakamamahal ko at ang aking kaibigan. Ari, mahal kita. King Q, alam kong naririnig mo ako. Magising ka na. Sobrang miss ka namin. Yi, gusto ko rin talaga sa'yo. Hindi mo ba ako nakikita, Yi? Silly, ang ganda ng pagkakarecord nitong video na ito. Walang halatang pagpapanggap. Parang hindi ito pinalabas lang. At ang ganda pa ng filter na ito, sobrang perfect. Sige na, kailangan mong maging kilalang disenyo. Pwede bang maging kalmado ka? Kung sakaling may makakita, lahat ng pagsisikap natin ay mawawala ng halaga. Few silly, mukhang sinasadya mo ito, Baka naman. Talaga bang gusto mong alagaan ang taong ito na nasa koma? Habang buhay. Hindi ba't? Talaga mong gustong alagaan ang taong ito na nasa koma? Habang buhay. Sinasabi ko talagang kakaiba ka. Huwag mong kalimutan kung ano ang kailangan natin araw-araw dito. Siyempre para sa disenyo ng patent ni Ruan King Q. Nakahiga siya ngayon dito. Hindi naman tayo ang nagdedesisyon sa patent ng disenyo. Hindi pwede. Mahal ko. Ang tanga mo pero nakakatuwa. Gusto mong makuha ang patent. Kulang na lang tayo ng huling hakbang. Pirma ng otorisadong tagapagmana ng patent. Kung hindi, akala mo ba araw-araw ako nandito? Para kanino ang palabas na ito? Asawa. Asawa ngayon. O ikaw ang matalino. Sobrang talino ko. Dapat ba ay may kaunting gantimpala? Ganoon pala iyon. Kaya pala kayong dalawa ay matagal nang magkasama. Bakit nga ba? Bakit mo ako ginanito? Hoy, Ginoong Few. Tulad ng iyong hinala, talagang patuloy siyang nag-imbestiga sa lahat na nangyari sa pagkalunod at nalaman na tungkol sa inyo at kay Ginoong Xia. Naiintindihan ko na. Naghahanap ng kapahamakan. Tara na, Yi. Ano nang nangyari, Sir Lee? Akala namin na nakasuot kami ng ganitong matagal. Pero hindi pa rin naniwala ang ate niya sa amin. Sinasabi mo ba ay si Yuan King na ang ate? Nadiskubre niya ba ako? Ate ko ba siya? Ate ni Yuan King Q. Nadiskubre ba niya tayo? Anong nangyari sa ate ko? Kung gusto niyang mamatay, hindi na ako magtataka pa. Sa halip na magpakasaya sa magandang buhay, pilit pa rin niyang nilalapitan kami. Dapat siyang mamatay. Anong ginagawa niyo? Hindi ko papayagang saktan ang ate ko. Ali. Ari, naiiyak. Ano man ang gusto ninyo, maibibigay ko sa inyo. Pakiusap, huwag niyong saktan ang kapatid ko. Kapag napatay ko na ang babaeng iyon, darating na ang magagandang araw para sa atin. Silly. Siya. Tungkol sa kanya, isa lang siyang taong nakaratay. Takot si Daixing. Kung mapanatili siya, baka may silbi pa tayo. Huwag. Huwag mong saktan ang ate ko. Silly. Pakiusap sa inyo. Huwag mong saktan ang ate ko. Kung sasaktan niyo ang aking kapatid na babae, kahit na maging multo ako, hindi ko kayo patatawarin. Kapatid na babae. Kapatid na babae.
Si Xiao Q. Ang luha ng mga bituin ay ang iyong pangarap sa buhay. Sabi mo, gusto mong gumamit ng pinakamaliit na diamante sa mundo. Gumawa ng isang bagay na parang kalawakan. Na nakakabighaning at kamangha-mangha. Nagawa mo na. Ito ay isang klasikong likha na tatanda. Pero bakit ka naniniwala kay Fusili? Matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi siya mabuting tao. Maniwala ka sa akin. Sisiguraduhin kong maparusahan siya. Gagawin kong lumuhod siya sa iyong harapan. Upang humingi ng tawad sa iyo. Wala nang dapat hintayin. Narito na kami. Ikaw, hayop ka. Pinatay mo si Xiao Q. Bakit ka pa nandito? Sabi ng ate. Ako at si King Q ay talagang mga tao ng pamilya Zizi. Ikaw pa ang nag-imbestiga sa iba't ibang bagay. Sobrang dami ng pinakikialaman mo. Ek. Ek. Pumunta kami kaninang umaga para makita si King Q. Nakahiga siya sa kama ng ospital at hindi gumagalaw. Ang kawawa naman. Hindi man lang kumurap ang mga pilikmata. Ek. Sabi ng doktor, maaaring hindi na magising si King Q kailanman. Ang mga patent na ito ay nakatambak lang. Mas mabuti pang ibigay mo sa akin. Hayaan mong magliwanag at mag-init sila. Maaari na ring ituring na nararapat ang talento ni Xiao Q. Nangangarap kayo. Ang mga gawaing ito ay buhay ni Xiao Q. Kahit na ipagsapalaran ko ang buhay ko, hindi ko maibibigay ito sa inyo, mga salot. Talagang matigas ang ulo ng kapatid na babae. Sa tingin mo, sa mga bagay na ito mo, kaya mong labanan ako. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang ulat ng pagkalunod ni King Q ay matagal ko nang pinalitan. Ngayon, lahat ay kailangang isipin. Na ito ay isang aksidenteng pagkadulas. Akala mo ba dinala ka namin dito? Na walang paghahanda. Sabi mo, bigla na lang nagka-aksidente ang kapatid mo. Hindi gumagaling. Naging may sakit ang ate dahil sa kalungkutan. Bigla ang pagtigil ng puso. Gusto mo ba ang katapusan na ito? Ano ang gusto mong gawin? Hayop. Haha. Hayop. Sisi, kasalanan mo lang yun. Sobra kang maraming ginagawa. Pero huwag kang mag-alala. Ito ay potassium chloride. Walang sakit na nararamdaman. Kailangan lang ng 30 segundo. Matatapos na lahat sa isang hiwa. Huwag kang matakot, malapit nang matapos. Biglang nagkaroon ng aksidente ang ate. Namatay ang kapatid na babae sa malubhang sakit. Talagang isang trahedya sa mundo. Dapat bang ibigay sa akin ang mga patent na ito? Tara na, Ginoong Fiu. Magdiwang tayo ng mabuti. Tara na, Ginoong Xia ang taga-disenyo. Ek. 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 Gumising ka na, ate. Ate, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo ako. Tingnan mo ako, ate. Ek. Huwag, ate.
그 어딘가 서 있나요? 소리는 울지도 못하고 내 뜻한 이를 사랑한 사람 Fall like a dawn when the shades are fading out. See the light, it's a 밤을 깨워내. Have to 가리칠 거란게. See the light, it's 밤을 열어내. Ikaw ba ay isang anghel? Pakiusap. Pakiusap, iligtas mo ang kapatid kong babae. Hindi ako isang anghel. Ako ang namamahala sa mga kaluluwa sa mundo. Tagapaghatid ng dilim. Na nag-iipon ng mga kaluluwang labis na nawawala ng pag-asa. Wala akong pakialam kung ano iyon. Pakiusap. Kahit anong halaga ang ibayad, handa akong gawin. Iyan ang kanyang kapalaran. Hindi ako nakikialam sa kahit anong bagay sa mundo. Dumarating lang ako para kunin ang iyong kaluluwa. Ginoo ng mga tagapaghatid. Ginoo ng mga tagapaghatid. Pakiusap, ako'y nakikiusap. Alam kong may paraan ka para matulungan ako. Di ba? Ginoo ng sugo. Pakiusap, tulungan mo ako. Alam kong may paraan ka para matulungan ako. Di ba? Kahit hindi na mailigtas si ate. Hindi ko pwedeng hayaan na mapunta sa mga mapanlin ng na tao yun. Mapunta sa kamay ng mga masama. Kailangan kong parusahan ang mga masamang tao nang nararapat na kaparusahan. Kahit na maglaho ako, handa akong gawin iyon. Alam ko. Alam ko. Alam ko na may paraan ka. Tama ba? Ako na ang bahala sa lahat ng magiging resulta. Ginoo ng sugo. At ikaw? Anong hawak mo para makipag-usap sa akin ng kondisyon? Kahit ano. Basta't maparusahan nila ng nararapat. Handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Ayos. Kayo mga tao, medyo kawili-wili kayo. Binibigyan kita ng pagkakataong ito. Gamitin ang iyong kaluluwa bilang pustahan. Makipagkontrata sa akin. Bibigay ako sa iyo ng 1 buwan. Sa panahong ito, maaari mong pansamantalang gamitin ang katawan ng iba. Ngunit kailangan mong makahanap ng isang tunay na nagmamahal sa iyo. At handang magbigay ng 3 buhay para sa iyo. Kung makakamit ang mga kondisyon, mabubuhay kang muli. Kung hindi, ang iyong kaluluwa ay mahuhulog sa isang lugar ng walang hangganang pagdurusa. Magpakailanman, hindi maaring muling ipanganak. Ang iyong kaluluwa ay mahuhulog sa isang lugar na walang pag-asa. Magpakailanman, hindi maaring muling ipanganak. Handa ako. 그 어딘가 서 있나요? 소리는 Mahal na sugo, sulit ba ang iyong ginagawa? 知道吗？ Sulit. Ngunit handa akong gawin ito. 따뜻한 이를
Kailangan makatagpo ng isang tao na tunay na nagmamahal sa iyo at handang ibigay ang lahat para sa iyo ng 3 buhay. Kung maabot ang kondisyong ito, muling mabubuhay ka. Kung hindi dumating ang taong ito, ang iyong kaluluwa ay mahuhulog sa isang walang katapusang pagdurusa. Hindi ka na muling mabubuhay magpakailan paman. Ako ay muling nabuhay bilang katulong ni Sen sa katawan ni Jayang An-an. Ako ay muling nabuhay bilang katulong ni Sen sa katawan ni Jayang An-an. CJ, Xie at Fusili. Gusto kong parusahan ka ng nararapat at ibalik ang aking patent. Malapit na akong sumali sa pandaigdigang disenyo na master na si Han Xing na nag-organisa ng kompetisyon para sa mga designer. Nasaan ang design draft na pinapagawa ko sa'yo? Bakit ka nakatunganga dito? Xie, kung alam mo na ako si Ruan Qingqiu, ano ang gagawin mo? Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Jayang An-an na habang buhay ka na lang na magiging assistant. Nagsasalita ako sa'yo. Bakit ka nakatitig? Bakit hindi ka pa kumilos? Xie, alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ako si Ruan. Si Designer Xia. Handa na ba? Guro Han, malapit na. Sisi ko itong katulong na ito, sobrang clumsy. Bakit hindi ka pa pumunta? Mukhang pamilyar ang lalaking ito. Ikaw. Nagdaan lang ako. Nais ko lang sanang ipaalala sa iyo. Kung balak mong ipahayag ang iyong tunay na pagkatao, ang iyong kontratang tatak, ay susunugin ang iyong kaluluwa. Ang mga kahihinatnan ay hindi kaaya-aya. Ano ang mangyayari kung makita nila ang aking mukha? Baka, huwag mag-alala, maliban sa akin. Ang nakikita nila ay si Jayang An-an. Tama, sa hinaharap, ano man ang mangyari. Basta tawagin mo ang pangalan ko. Lalabas ako sa tabi mo. Kahit ano pang mangyari sa hinaharap, basta tawagin mo ang pangalan ko. Lilitaw ako sa tabi mo. Bumilis ka, batang ito. Naantala mo ang aking pagsusuri. Gagawin kong masama ang pakiramdam mo. Ngayon, ako ang kanyang katulong. Hindi ko pa siya kayang salungatin ng diretsyo. Ngunit hindi ko rin siya pahihirapan. At higi, maghahanda na ako ngayon. Ginoong Fu, Ginang Xia. Ang inyong disenyo ay talagang isang obra maestra ng makabagong panahon. Luha ng mga bituin. Sa pangalan pa lang ay talagang nakakaakit na. Kung sakaling magkaroon tayo ng pagkakataon na makatrabaho kayo, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya at resources. Sobra naman ang papuri nyo. Kayo ang nagdisenyo. Yung konsepto ng ecological dam sa hinaharap ay sobrang advanced. Kailangan ng aming grupo, ang Zai Group, ang ganitong uri ng espiritu. Basta makipag-collaborate lang kayo sa amin. Agad kaming pipirma ng kontrata. Kayo ang bahala, basta mag-usap kayo. Salamat sa inyong pagtanggap. Ikinalulugod naming makatanggap ng inyong pagkilala. Ito ang aming karangalan. Inspirasyon para sa hinaharap na ekolohiya. Nanggagaling sa paghahangad ng sukdulang kagandahan. Na ang paksang ekolohiya ay mananatiling nakikita sa mga likha natin. Maaaring mas bigyang pansin ng mga tao. Ang ekolohikal na kapaligiran at balanse. Ay naku, henyo. Tunay na henyo. Hindi lamang may disenyo para sa hinaharap na ekolohiya, kundi pati na rin ang 3-dimensional na gupit ng mga ilusyon at kulay. At ang paggamit ng liwanag at anino. Talagang binago nito ang aking pananaw. Si Qiangi, siya ay tiyak na isang diwata na bumaba mula sa langit. Kaya nagkaroon ng ganitong inspirasyon na musa. Ay naku, henyo. Tunay na henyo. Talagang nabaligtad ang aking kaalaman. Si Qiangi, siya ay tiyak na isang diwata na bumaba mula sa langit. Kaya nagkaroon ng ganitong inspirasyon na musa. Ay Hangi, Lin, ilusyon ng makulay na damit, nakatanggap ng iyong pansin. Hindi ko sinayang ang aking pagsisikap sa paglikha. Umaasa ako na ang gawain ito ay magkakaroon ng magandang kapalaran. Salamat sa inyong lahat. Ako at si Yi ay simpleng humahawak sa tibok ng panahon. Luha ng mga bituin. Kaba ng hinaharap. Halimaw na ilusyon. Hindi lang sila isang disenyo. Sila ay isang plano para baguhin ang mundo. Kahalagahan. Iyan ay isang pagkilala mula sa merkado sa aming malayong pananaw. Pagkatapos ng gabing ito,
Makakasama natin ang mga pinakamakapangyarihang kasosyo. Gawing realidad ang mga plano. Mga Ginoo, mahal na mga bisita, malapit na ang kapanapanabik na sandali. Ngayon ay ihayag natin ang panghuling resulta ng pinakamahusay na disenyo ng liwanag ng paglikha. Ang inyong mga pangit na mukha. Dapat nang i-anunsyo ito sa publiko. Maghintay kayo ng may pasensya. Malaking screen. Ipakita ang nagwaging obra ni Ginoong Xiaoyi. Ang promotional video ng blueprint ng paglikha. Si Fusili at Xiaoyi ay naghihintay. Maghintay muna kayo. Kaya pa ba ninyong tumawa? Fusili, Xiaoyi, hindi namin alam kung maghihintay pa ba tayo. Kaya pa ba ninyong ngumiti? Ito, tama ba? Hindi rin siya ang nasa video na ginawa nila. Anong nangyayari? Ito ba ay pangungopya? Nakaligtas ako sa halos makipag-sign ng kontrata sa dalawang magnanakaw na mahigit sa 100 milyon. Kami ay hindi maaaring makipagtulungan sa mga nagnakaw. Ang hinaharap na kupola ay talagang ninakaw. Ipinahayag ko ngayon, ang grupo ng Lin ay agad na magtatapos ng lahat ng pakikipagtulungan kay Fusilay, kay Yayi, at nananatili sa karapatang maghabol ng legal na pananagutan. Ako rin ay magtatapos. Hindi ganito. Lahat pakiusap, ipaliwanag ko sa inyo. Ito pala ang tunay na mabuting kaibigan. Habang si Miss Ruan ay nakatulog, nagnanakaw ng design sketches ng iba. Baka naman, yung insidente ni Miss Ruan na nalunod, ay plano rin nilang dalawa. Ikaw, ang dalawang taong ito, tumingin sa itsura niya. Ngunit ang isip ay napakasama. Tumingin sa itsura niya. Ngunit ang isip ay napakasama. Ipinapakita ng video na lahat ng disenyo ay mula sa kamay ni Genji. Ruan, ano ang maipapaliwanag mo tungkol dito? Ang pinagmamalaki mong talented designer persona ay isang ganap na kasinungalingan ba na saan ang iyong moral na hangganan? Ay Genji. Siya, maari bang itanong, ikaw at Genji? Ruan, ay talagang magkaibigan. Tungkol sa insidente ng pagkalunod ni Genji. Ruan, baka may ibang dahilan pa. Ayon sa balita, matapos mawala ng malay si Genji. Ruan, karamihan sa kanyang ari-arian ay nailipat sa pangalan ni Genji. Siya, may mga bulong-bulungan sa industriya. Tungkol sa disenyo ni Genji. Ruan, lahat ay mula sa pagsusulat ni Genji. Siya. Pwede bang itanong, Ginoong Fiu? Noong una kayong magkasama ni Genji. Ruan, ito ba ay para tulungan si Genji? Siya na magnakaw, at ang kinin ang lahat ng patentang disenyo ni Genji. Ruan, ikaw, tungkol sa kapatid ni Genji. Ruan, may kinalaman ba ito sa inyo dalawa? Pakiusap, sagutin ito. Pakiusap, sagutin mo. Pakiusap, sagutin mo na. Medyo interesante. Kayo ba ay mga tamad na kumakain lang? Ano ang solusyon? Napakahalaga ng ganitong klase ng pagtitipon. Hindi lang ako nawala ang dangal, kundi pati na rin ang malaking impluwensya sa publiko. Ano ang solusyon? Ginoo Summer, Ginoo Fiu. Sa kasalukuyan sa industriya, ang mga nangungunang kumpanya sa disenyo, at ang ilang pangunahing kumpanya, ay nagsampa na ng pinagsamang demanda. Nakarating na ito. Sabi nila, hahanapin nila, ang aming pananagutan sa paglabag sa kontrata. Ipag-utos mo sa akin. Alamin kung sino ang nasa likod ng kalokohan. Papasukin ko siya sa pira-piraso. Siya sa atin mo. Alamin kung sino ang may gawa sa likod.
Gusto kong pirasuhin siya. Ay anunsyo ni Ginoong Lee sa media na ikaw ay mananatiling nasa blacklist. Hindi na kami makikipag-ugnayan sa iyo. Ako ang gusto ninyong magulat sa akin ng mga solusyon. Hindi ang magulat kayo sa akin ng mga gulo-gulong na ito. Mag-isip kayo ng paraan para maresolba. Kung hindi kayo makaisip, huwag kayong aalis ng trabaho. Guro, tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko. Saan ka pa makakahanap ng oras para sa mga problema mo? Pag-usapan na lang natin iyon mamaya. At Higi, huwag kang magalit. May naisip akong isang paraan na kapwa nakikinabang. Hindi ko alam kung maaari. Ikaw lang. Sige na. Kung kaya mo, pigilan ang lahat ng negatibong opinyon. Hindi kita bibigyan. Ikaw lang. CJ, kung kaya mo, pigilan ang lahat ng negatibong opinyon. Hindi kita bibigyan. Totoo. Mayroon ka ba ang ibang mas magandang paraan ngayon? CJ, maghanda ka na. Gawin mo lang ito. King Q, dumalo ako kahapon. Sa isang talakayan ng mga nangungunang designer. Ikaw ang pinakamabuting kaibigan ko. Ngunit nandito ka lang at hindi makaalis. Kaya, sama-sama nating ipakita ang video ng ating talakayan. Sa pagpupulong, gusto ko sanang kasama ka sa pagdiriwang ng napakagandang sandaling ito. Pero nagkamali ang lahat sa akin. At naapektuhan pa si Lee. Malaki ang naging epekto nito ngayon. Malinis na taglagas. Ano bang dapat kong gawin? Kailan ka ba magigising? Basta't magigising ka lang. Wala akong hihilingin pa. Maaari akong maging iyong tagasulat habang buhay. Wala akong pakialam sa mga paten. Basta't magigising ka lang. Ayos ba? Ayos na ba? Ayos na. Ganyan ba talaga? Siyempre. Ngayon, ipapadala ko ito. Na may pangalang hindi kilala. Sa mga pangunahing media. At maraming emosyonal na vlogger. Na hinuhubog ka bilang isang perpektong kaibigan. Na imahe. Na hinuhubog ka bilang isang perpektong kaibigan. Na imahe. At, maari ring mas mapagtibay ang paniniwala ng lahat. Sa disenyo ni Ruan King Q, lahat ay mula sa iyo. Siguradong magugustuhan ng lahat. Baka pa nga, makakakuha ka pa ng mas maraming pagkakataon. CJ, kapag nagawa ko na, hindi kita pababayaan. Umuwi ka na. Siayi, akala mo tapos na ito. Mas mataas ang iyong posisyon, mas masakit ang pagbagsak. Malapit na ang magandang palabas. Magandang balita, Ate E. Anong bagay ang ganito kadramatic? Matapos ang ating pagsisikap, ang imahe ng ating natatanging kaibigan ay ganap ng naitatag. Lahat ay naniniwala na ang disenyo ni Ruan King Q ay galing sa iyong kamay. Ngayon, maraming kumpanya ang humihiling na ikaw ang gumawa ng kanilang brand design. Ibig sabihin, maganda ang kanilang panlasa. Alaynan. At saka, maraming mga brand ng disenyo ang humihiling sa iyo na gumawa ng customized na disenyo para sa susunod na season. Ito ang kontrata. Pakisuri ito. Dapat nating pasalamatan si Ruan King Q.
Kung hindi dahil sa kanya, nakahiga sa kama, halos nang hihina. Wala talaga akong pagkakataon. Maging ang pinakamahusay na kaibigan. At mas lalo na, makaupo sa posisyon ng top designer. Sister Yi. Yung lagi nating gustong pasukin. Kolum ng disenyo ng Muse. Aktibong iniimbitahan ka na gawin ang kanilang panayam. Sa trabaho. Agad na ayusin. Aktibong iniimbitahan ka na gawin ang kanilang panayam. Agad na ayusin. Shei, tumawa ka ng buong puso. Tingnan natin kung hanggang kailan ka kakatawa. Jayang An-an. Ito ang eksklusibong panayam kay Muse. Bakit mo inihanda ang mga ito? Sabi ng reporter ni Muse, may bigla ang lakad siya. Magsasara ako ng 1 oras. Ito ang inihanda kong afternoon tea para sa iyo. Sige, alam ko na. Magsimula ka ng bumaba. Siya, hindi mo talaga maiisip na sa oras na ito, si Fusili ay darating dito para sa isang espesyal na panayam. Sa aking pagkakaalam, tiyak na hindi kayo makatiis sa kalungkutan. Ginoong Sugo, muli ka na namang dumaan. Sa totoo lang, kaya ko na ito. Hindi ako dumaan lang ngayon. Kung hindi ako dumating ngayon, sobrang tanga mo naman. Katatapos lang ay nadiskubre ni Fusili. Manood tayo ng palabas. Mahal, bakit ka nandito? Miss mo ba ako? Mahal, bakit ka nandito? Miss mo ba ako? Mag-ingat ka. Ito ay isang panayam sa kumpanya. Ano ang ikinabahala mo? Ganyan lang ang kakayahan mo. Hindi ka ba bibigyan ng dagdag na suporta? Kaya mo bang magtagumpay? Hindi ko inasahan. Akala ko'y abala ang tagapaghatid ng gabi. Kamakailan lang ay lumitaw. Sa paligid ko, ang dalas. Bakit ang taas? Ngunit bakit parang may isang hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam. Palagi kong nararamdaman na siya. Hindi kasing malamig ng kanyang hitsura. Tama ba ang pagtulong ko sa kanya? Nakikita ko siyang ganito. Nalulungkot din ako. Wala na akong pakialam. Malapit na ang oras. Nagsisimula na ang magandang palabas. Manood ng palabas. Sino ang nag-utos sa'yo na magpicture? Lumabas ka. Huwag nang kumuha ng video. Huwag na talagang kumuha. Lumabas, lumabas. Lumabas. King Q. Tapos na ang palabas. Tara na. Siya, Fusili.
Ito pa lang ang unang hakbang para wasakin kayo. Susunod, gusto kong bayaran ninyo ang dugo sa dugo. Umalis na tayo. Jayang An-an, hindi mo ba sinabi sa akin na isang oras pa bago ka magbibigay ng eksklusibong panayam? Bakit sila biglang pumasok? At higi, hindi ko alam. Bakit sila biglang pumasok? Hindi ko rin alam na nandyan si Ginoong Fiu. At saka, ikaw, tanga. Hindi mo man lang magawa ang ganitong maliit na bagay. Pinahamak mo talaga ako. Alam mo ba yun? Tanggapan ng trabaho. Sister Yi, batay sa posisyon mo sa industriya ng disenyo, hindi siguro magkakaroon ng malaking epekto, di ba? Kakatapos lang natin makipag-collaborate sa maraming brand. Sana hindi ka pa rin maluhong magsalita. Ako, si Sei. Malaki ang problema mo. Nabaliw ka. Hindi ba't isang chismis lang ito? Meron tayong lahat ng disenyo ngayon. May mga patent tayo. Ay, ng trabaho. Maaari nating gamitin ang opinyon ng publiko para mapigilan ang mga chismis. Pigilan. Alam mo ba, na dahil sa iskandalo na ito, kailangan ng kumpanya ng disenyo na palitan ang tao at ilagay ka sa blacklist habang buhay. Isang bagay na nag-aangkin ng kapangyarihan. CJ, block mo na, okay lang. Basta sa mundo ng disenyo. Isa lang ang kumpanyang iyon. Nakalimutan mo na ba? Lahat ng iyon ay disenyo ni Ruan Kingqiu. Kung wala ang mga dokumentong iyon niya, hindi mo na alam ang lahat. CJ, Transili. Sa wakas nagsabi ka na ng totoo, di ba? Ipapaalam ko sa'yo. Yung sobrang taas na bayad sa paglabag ay ikaw ang pumirma. Huwag mong asahang ako ang magbabayad kahit isang sentimo. Ipapaalam ko sa'yo. Yung sobrang taas na bayad sa paglabag ay ikaw ang pumirma. Huwag mong asahang ako ang magbabayad kahit isang sentimo. Paano ako nakapirma ng ganitong kontrata? Asawa, ano na ang gagawin natin ngayon? Sige na. Sa panahong ito, wag na tayong makipag-ugnayan. Maghanap ka ng paraan para masolusyonan ito. Ako. Siya, subukan mong maranasan ang pakiramdam ng walang-wala. Jayang An-an. Ikaw ang nagdudulot sa akin ng problema. Maghintay ka sa akin. Ikaw nga si Jayang An-an. Mukhang medyo kaakit-akit ka nga. Ano ang gusto ninyong gawin? Ano ang gagawin? Siyempre, gusto kitang laruin. Hahaha. Huwag kang lumapit. Kung lalapit pa kayo, tatawag na ako ng pulis. Tara na, hahaha. Sinta ko, hindi na ako makapaghintay. Kuya, anyway, hindi na siya makakatakas ngayon. Mas maganda kung maghintay ka na lang. At saka mag-enjoy ka ng dahan-dahan. Aynan, boss. Para na rin ito sa ikabubuti mo. Kapag nag-enjoy ka na, hayaan mong makasama ang mga kapatid. Swerte ka at may isip ka. Tara. Hindi pa nababawi ang pagkamuhi ng ate. Nanakaw din ang patent. Hindi ako makapapayad. Boss, tingnan mo. Ibigay mo sa akin.
Papatayin kita. Nandito ka na. Walang anuman. Ginoo, sugo. Uwi na tayo. Mga kapatid, sumugod kayo. Maingay. Para sa isang buhay ng pag-ibig. Handang ganito, bantayan ka sa bawat buhay. Tingnan mo, ang aking bagong kasal. Si Shenyi ay talagang nais pang dalhin ka. Dahil mahal na mahal ka niya. Bakit hindi niya gamitin ang kanyang dugo upang ipagdiwang ang ating kasal? Shenyi, huwag kang matakot, nandito na ako. Ayos ka lang ba? Tara na, umalis tayo. Shenyi, akala mo ba, mabubuhay ka pa para dalhin siya? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Hindi ka na makakatayo ng maayos, di ba? Dahil ikaw ang unang lumapit sa akin. Gamitin mo ang iyong dugo para sa ating kasal. Walang anuman. Sasamahan kita pa uwi. Pakiusap ko sa iyo. Mabilis, umalis na tayo. Ang laki ng abala mo. Siya sa buhay na ito ay para sa akin lamang. Mag-ingat ka. Yunwan. Yunwan. Gumising ka. Ihahatid kita pa uwi. Uwi tayo sa bahay, okay ba? Huwag mong iwanan ako. Yunwan. Nangyari siya. Uwi tayo sa bahay. Dadalahin kita pa uwi. Mula noon, ang tanging layunin ko sa mundong ito, yun ang makahanap sa kanya sa ikot ng kapalaran. Pero alam mo ba, kung hindi ka sana isang tagapaghatid ng anino, matagal na sana tayong namatay. At ano ngayon? Ang mahalaga ay ligtas siya. Kung patuloy mong ibubunyag ang pagkatao mo, mapapahamak ang iyong buong buhay. Nagawa na natin kanina pa lang.
At ano ngayon? Ang mahalaga ay ligtas siya. Kung magpapakita ka pa rin ng ganito, masasaktan ang iyong buhay ng 100 taon. Talaga bang sulit? Huwag nang sabihin pang 100 taon ng buhay. Kahit ang abo ay maglalaho. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ito. King Q. Ayos na ako, nandito na ako. Kaninang-kanina. Kung hindi ikaw, baka nagsalita na ako ng kung ano-ano. Ano nang sinasabi mo? Ayos ka na, yun ang mahalaga. Anong sabi mo? Nakaalam ba si Xiaoyi ng isang bagay? Kung hindi, bakit siya ganito sa akin? Si Xiaoyi ay biglang naging pinakamahusay na kaibigan. At naging kaaway ng lahat. Ang mga napanalunang karangalan ay biglang naging bula. At sabay-sabay, may utang pa siyang ganito karami. Tao siyang ganito. Walang anumang bagay na hindi mo kayang gawin. Lalo na, ikaw ngayon ay isang walang pangalan na katulong. Sobrang hindi ito pabor sa akin. Ika-9 na araw na ito. Lalo na, ikaw ngayon ay isang walang pangalan na maliit na katulong. Kung magpapatuloy ito, masyado akong masasaktan. Ika-9 na araw na natin. Wala nang oras. Paano? Gusto mo bang sumuko? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, kapag nagawa na ang kontratang ito, walang sinuman ang makakapagbago. Biro lang. Ako si Ruan King Q. Sa pinakamasama, 3 pa rin yan. Sabi mo nga, di ba? Kaya't bilisan natin ang oras. Sasalakayin natin silang lahat. Sa pagkakaalam ko sa kanya, tiyak na hihingi siya ng tulong kay Fusili. King Q. Sa totoo lang, ako. Salamat sa iyo. Mahal na sugo. Naisip ko kung sino ang makakatulong sa akin. May kailangan pa akong gawin. Umalis na ako. Gusto mo pa ng natitirang bayad? Nangangarap ka lang. Xiaoyi, bakit ka nakikipag-away sa isang katulong? Mas mabuti pang gamitin mo ang oras mo para mag-isip. Ano ang gagawin mo sa penalty fee mo? Gusto mo pa ng natitirang bayad? Magpapantasya ka lang. Xiaoyi, bakit nakikipag-away ka sa isang assistant? Maglaan ka sana ng oras para mag-isip. Paano ang bayad mo sa paglabag sa kontrata? Ay naku. Parusa. Seremonya. Ngayon, ako ay isang nangungunang designer na. Basta't may patent ako. Itong perang ito, hindi naman ito mahalaga. Ikaw lang. Huwag ka nang mangarap. Mahal, huwag kang magalit. Na, hindi ka ba may konting pera pa dyan? Baka pwede mo pa akong bigyan ng kaunti. Sige na, sige na. Gulo-gulo na ako ngayon. Umalis ka muna. Ano? Sinasabi mo na ang misteryosong Kinyan. Ginoong Fiu. Siya ang malaking anak ng kumpanya. Bumalik na si Kinyan. At may malaking balita pa. Sinasabi niyang magkakaroon ng press conference. At sinasabi pa, na kami ni Ginoong Fu at si Genji. Siya ay may sabwatan. Sinasabi na gusto nilang pabagsakin ang pamilya Fu. At ayon sa aking investigasyon, bago siya umalis ng bansa, mayroon siyang isang kaibigan mula pagkabata. Na tila ang pangalan ay Miss Ruan King Q. Wala akong pakialam kung siya ay kaibigan mula pagkabata o hindi. Siya sa atin mo siya. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Kinyan.
Hindi ko alam kung sino ang hahanapin ni Ginoo Fu. Maari ba akong makatulong, Qin? Pasensya na, Ginoo Fu, ako po. Pasensya na, Ginoo Fu, ako po. Ikaw ay si Qin yan. Ay, Ginoo Qin. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Matagal na kitang naririnig. Kakabalik mo lang sa bansa kamakailan. Ginoong Fu, tayong lahat ay matatalino. Bukas na sabihin ang totoo. Tungkol sa press conference na gagawin ko. Dapat alam mo na, di ba? Ginoong Qin, naghahanap na ako ng pagkakataon na makipagkita sa iyo. Mayroon ba tayong hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan. Sinasabi ni Xingxin. Sabihin mo na. Tingnan mo. Si King Q ang aking magiging asawa. Palagi akong binabanggit ni Xingxin tungkol sa inyo. Sinasabi niya na inaalagaan mo siya ng mabuti. Sinasabi pa nga na kapag ikinasal na, kailangan pa niyang imbitahan kayo. Sayang lang. Napakaingat ni King Q. Bata pa lang ay nalunod na at nalumpo. Kahit si Auntie Su ay nagpakamatay na rin. Pasensya na, Ginoo Qin. Hindi ko na mapigilan. Patawarin niyo po ako. Sa ganitong paraan, mahal na mahal mo si King Q. Yung manuskrito ni King Q. Dapat mong kilala yun, di ba? Patawarin niyo po ako. Sa ganitong paraan, mahal na mahal mo si King Q. Yung manuskrito ni King Q. Dapat kilala mo ito, di ba? Ginoong Qin. Kapag nabanggit mo ito, mas lalo akong nagagalit. Alam mo ba yung kaibigan niyang babae, na ang pangalan ay Xei? Hindi lang niya kinopya ang lahat ng disenyo ni King Q. Ginagamit mo pa ang kalagayan ni King Q para takutin ako. Wala akong magawa eh. Boss Fu, talagang naapi ka. Ngunit ngayon ay bumalik na ako, si Qin. Bukas ay yayain natin si Miss Xia. Para mag-usap ng maayos. Tiate. Ako, si Qin ang magtatanggol para sa iyo. Shei. Huwag mong sisihin ang pagiging matapang at matapang ko. Ang tanging paraan lang para mawala ka ay, para hindi ka na makumpirma. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni King Q? Bakit meron siyang pirma na sulat na ginawa niya mismo? Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni King Q? Bakit meron siyang pirma na sulat na ginawa niya mismo? Ginoong Qin. Alam ni Ate King Q na magkakaroon siya ng panganib. Kaya ibinigay niya ito sa akin ng maaga. Sinabi pa niya na kapag nakita mo ang liham, tiyak na tutulungan mo siya. Kung alam ni King Q na may panganib siya, dapat ay direkta siyang nakipag-ugnayan sa akin. Bakit kailangan niya pang ipahanap ka sa akin? Paano ko ba malalaman iyon? Sinabi sa akin ni King Kujai na ikaw ang kanyang pinakamabuting kaibigan. Kilalang kilala ka niya. At masaya siya. Ito ay mga kilos na ginagawa ni King Q kapag siya'y nagsisinungaling. Ginoong Qin, may kailangan pa akong gawin. Umalis na ako ah. Kahit na hindi ko alam kung ano ang iyong pinagdadaanan. Pero kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Qin, salamat sa pagpapatawad sa akin na niloko kita. King Q, ano ba talaga ang naranasan mo?
잘 지내 끼니도 거르지 않았어 그저 시간이 멈춰 있어 굳이 Naiwan ba ng dalagang ito ang kanyang payong? Yung nasa loob ay, kaibigan lang. Wala ka bang ibang ginagawa, Ginoong Sugo? Kaibigan lang. Kaibigan lang. Kahit hawak mo na ang kamay niya. Maaari mo ba siyang ipakilala sa akin? Ikaw ba hindi Ginoong Sugo? Ito ba ang bagay na dapat mong alalahanin? Hindi mo kailangang gamitin ang tagapagbantay ng gabi. Pero gusto mong gamitin ang isang tao. 두근거리는 마음을 달래고 그대에게 전화를 했지만 Anak, anong nangyari sa'yo? Kung hindi ka tutulungan, mamamatay ako. Anak, magsalita ka. Lahat ito ay dahil sa'yo. Kung hindi ka nagmamadali na ang patent ay mapasa kamay mo. Mangyayari ba ang ganitong sitwasyon? Anong ibig mong sabihin, Susili? Sasabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na maiiwasan mo ako. Nasa iisang bangka tayo. Narito ang ilang pera. Lumabas ka muna at magtago ka. Babalik ako kapag humupa na ang ingay. Alam ko na hindi mo ako pababayaan. Nagsimula na akong pumunta sa Fey bansa. Kapag humupa na ang ingay, tandaan mong sunduin ako Alam ko na hindi mo ako pababayaan. Nagsimula na akong pumunta sa Fey bansa. Kapag humupa na ang ingay, tandaan mong sunduin ako Ang natitirang mga bagay ay iiwan ko sa inyo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag. Huwag kang lumapit. Siayi. Hindi ko akalain na magkikita pa tayo dito. Inilihim mo ang iyong pinakamatalik na kaibigan na si Ruan Kingkyu. Nililigawan mo ang kanyang nakababatang asawa. Pinaslang ang kanyang kapatid na babae. Inangkin ang lahat ng kanyang disenyo. Ninakaw ang lahat sa kanya. Alam na hindi siya marunong lumangoy. Ngunit sinadyang itulak siya sa tubig. Dahil dito, siya ay nawalan ng malay hanggang ngayon. Wala akong ginawa. Siayi. Naalala mo pa ba si Ruan Kingkyu? Hindi ko alam. Siayi. Naalala mo pa ba si Ruan Kingkyu? Ako nga. Kingkyu. Siayi. Ngayon, ikaw ang nagsisi sa sarili mong kasalanan. Kahit na hindi tayo magkapamilya, ate. 虽然我们没有血缘关系，
Mula pagkabata hanggang ngayon, lagi mong pinoprotektahan ako. Hindi ko inakalang sa huli. Dahil na rin sa akin, nadamay ka rin. Pero ate, mag-alala ka. Nakuha na ni Xie ang nararapat sa kanya. Susunod naman si Fusili. Sige, maghihiganti ako para sa iyo. At kukunin ko ang aking patent. King Q. King Q. Ito ang huling katotohanan na natagpuan ng iyong kapatid na babae. At dahil sa mga impormasyong ito, napilitan sina Fusili at Sei na kumilos ng maaga. Kailangan mo lang ibigay ang mga ebidensyang ito. Direkta sa mga tagapagbantay. Hindi. Masyado silang magiging maawain kung ganoon. Hoy, Ginoong Fu. Sigurado akong kinakabahan ka ngayon. Huwag kang magpakitang gilas. Hoy, Ginoong Fu. Sigurado akong kinakabahan ka ngayon. Huwag kang magpanggap. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. CJ, kaya buksan mo ang unang drawer sa tabi mo. Sino ka? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Talagang kayang magpigil ni Ginoong Fu. Ang mga datos na ito ay 100 milyon. Maaari kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Sino ka ba talaga? Kailangan ko lang ang buhay mo. Ano ba talaga ang mas mahalaga, pera? Mas mahalaga pa rin ang buhay mo. Naniniwala ako na alam ni Ginoong Fu ang kanyang ginagawa. Sige, pag-usapan na lang ang pera. Pero kailangan mong tiyakin na wala kang backup ng impormasyong ito. Nagtatala ba si Ginoong Fu ng mga kondisyon sa akin? Ang pinakaayaw ko ay ang pagbabanta. Marahil ay ibigay ito sa mga tagapagbantay. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian. CJ, ibibigay ko sa iyo ang pera. Ang galing, sa wakas na hook na siya. Pasensya na talaga. Ginoo ng sugo. Sobrang saya lang ako. Sa wakas makakabawi na ako. Walang anuman. Sadyang napakatuso ng tagapag-ayos. Paano kung magbago ang isip? Hindi mangyayari. Tulad niya, isang masamang tao. Sa labas, mukhang maayos pero sa likod, takot at duwag. Tulad noong nakaraan, ginawa niya ang lahat para sa sarili niya. Talagang ginawa iyon kay Xei, na mga bagay na iyon. Kaya sa kanyang isipan, nasa kanya lamang ang sariling interes. Tungkol sa pera, isang patent ko lang. Maibebenta niya ng higit sa 100 milyon.
At mayroon pang, salamat sa palagi mong pagtulong sa akin. King Q, hanggat masaya ka, hindi ito malaking bagay. Ginoo ng Sugo, kami ay may kontrata. Hindi sakop ang pagtulong sa akin sa iyong saklaw. Bukod pa dyan, ikaw ay isang sugo ng gabi. Dapat mong laging alalahanin kung ano ang iyong mga tungkulin. Sa totoo lang, ako ay may matinding sakit ng ulo, uuwi na ako sa kwarto. Sa totoo lang, ang gusto kong sabihin ay, kung naaalala mo pa ang mga alaala ng nakaraan, mahalin mo ba ako? Mag-ingat! Yunwan, tingnan mo ako. Pero alam mo ba, kung hindi ka isang tagapaghatid ng dilim, sana ay patay na siya. At ano pa, ang mahalaga ay ligtas siya. Kung magpapatuloy kang ilantad ang iyong pagkakakilanlan, mawawasak ang iyong daang taon na pagsasanay. Talaga bang sulit ito? Huwag mong sabihing daang taon na pagsasanay, kahit na maging abo at uso. Hindi ako magdadalawang isip. 请原谅我，不能再那么自私的连累你。Magkikita tayo sa susunod na pagkakataon. Jayang An-an. Matagal ko nang nahulaan na ikaw iyon. Talaga ba? Ruan King Q. Ikaw si Ruan King Q. Hindi mahalaga kung sino ako. Kung hindi, tingnan mo muna ito. Huwag kang magpanggap na may kapangyarihan sa akin. Sa tingin mo, dahil sa iyo. Ngayon, kaya mo pa bang pabagsakin ako? Ngayon, buong mundo ay makikita ang iyong pangit na mukha. Ang usapan nating dalawa ay na-upload na sa cloud. Ito ang sinasabi mo. Bakit ganito? Pareho ka pa ring tanga tulad ng unang pagkakataon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Dito ay may signal jammer. Kung kaya kong patayin ka sa unang pagkakataon, kaya ko ring patayin ka sa pangalawang pagkakataon. Mahal kita. Hindi na kita papaalisin ng mag-isa sa hinaharap. Talagang wala ng oras. Ginoo ng Sugo. Hindi kaya. Ako ang unang nakipag-ugnayan sa iyo para magpirma ng kasunduan, di ba? Ang patakaran na ito ay sobrang mahirap talaga. Siguro ito na ang kapalaran ko. Hanggang ngayon, wala pang isang taong tunay na nag-alay ng buhay para sa akin. Nakita niya pala na hindi nagbabago ang marka. Ayos lang iyon. Hayaan mo akong tahimik na bantayan siya. Bakit ka natatakot? Hindi ako natatakot. Kung hindi dahil sa iyo at sa kontrata natin. Wala akong pagkakataon na makaganti. Kaya, kahit na hindi maganda ang resulta, sulit din naman. Kung hindi dahil sa iyo at sa akin, na nagkasundo,
Wala rin akong pagkakataon na makaganti. Kaya, kahit na hindi maganda ang resulta, sulit pa rin ito. Hi, may 2 pang araw, di ba? Talagang nakatagpo ka ng iyong tunay na kapareha. Ginoo, Sugo, hindi mo na kailangang aliwin ako. Nakapaghiganti na ako para sa aking kapatid. Napatunayan ko na rin, yung mga patent ay galing sa akin. Kaya't kontento na ako. Ayon sa ulat ng mga tagapagbantay, kamakailan lamang ay nakulong ang suspect sa pagpatay. Si Fusili ay tumakas mula sa bilangguan ngayon. Ang taong ito ay labis na mapanganib. Nananawagan ang mga tagapagbantay sa publiko na kung makita ang taong ito, mangyaring agad. Siyempre, siya ay tatakas patungong ibang bansa. Wala na siyang anumang pag-aari ngayon. Siyempre, pupunta siya sa bahay ko. Kukunin ang mga patent ko. Magsimula na tayong humarang sa kanya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Magsimula na tayong umalis. Baka hindi na tayo umabot. Tara na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kailangan nating umalis na kung hindi huli na tayo. Tara na. Si Hansing at si Ruan Kingkyu. Hintayin mo ako, si Fusili, babangon muli. Hindi ko kayo palalampasin. Tingnan natin. Bakit hindi umaalis ang mga kaluluwa? Bakit kailangan niyo akong pilitin? Fusili. Para makuha mo ang pangunahing algorithm ng luha ng bituin. Sinadyang lapitan si Ruan Kingkyu. Gamit ang mapanlinlang na matatamis na salita upang lokohin ang kanyang damdamin. Ang galing mo umarte. Pakiusap, patawarin niyo na ako. Sino ang makakapagpatawad sa'yo, lalo na kay Ruan Kingkyu? Pakiusap, patawarin niyo na ako. Patawarin niyo na ako. Patawarin ka. Patawarin ka. Patawarin ka. Sino makakatakas kay Quinku? Alam mong hindi siya marunong lumangoy. Pero itinulak mo siya sa pool. Nang makita siyang lumubog sa tubig. Sinasabi mong mamahalin mo siya magpakailanpaman. Pero ang totoo, nakikita mo lang siyang nakahiga sa kama. Parang isang buhay na patay. At ikaw at si Xie ay makakapagpahinga ng maayos. Na angkinin ang lahat ng kanyang pagsisikap. Yi. Kingkyu, bakit ka nandito? Tingnan mo, ito ang sorpresa na inihanda ko para kay Sili. Pangalanan ko ito sa pangalan ni Sili. Kakatapos ko lang mag-drawing. Dumating na ako para hanapin ka. Para mapag-usapan natin ito ng pribado. Lesat, Yi. Sigurado akong may problema ka. Sino siya? Hindi ko siya kilala. Wala. Tutulungan kitang mag-ingat. Kung mabait ka naman, gagawa rin ako ng isang disenyo para sa'yo. Ng aming sariling disenyo ng kasal na baro. Para magpakasal tayo. Tara, lumabas tayo para mag-usap. Kingkyu. Huwag kang magtago, nakita na kita. Tara na, lumabas tayo para mag-usap. Huwag kang magtago, lumabas ka na, nakita na kita. Lumabas na tayo para mag-usap. Shay. Huwag ka nang magtago, lumabas ka na. Talagang nakita na kita. Huwag ka nang magtago. Nakita na kita. Labas tayo at pag-usapan ito.
Nakita na kita. Talagang nakita na kita. Huwag kang magtago. Ito ay hindi. Ang damit na dinisenyo ko para sa seremonya. King Q, hindi ito ang iniisip mo. Baka mas mabuti pang lumabas tayo at pag-usapan ito. Lumabas na tayo, sabihin natin sa labas. King Q, huwag ka nang maghanap pa. Wala nang makikita. Tiwala ka sa akin. Tara na, lumabas na tayo, okay ba? King Q. King Q. Hindi talaga ito ang iniisip mo. Sana'y pakiusap ko na sa'yo. Wala itong anuman. Talagang hindi ito kung ano ang iniisip mo. King Q, labas tayo at pag-usapan ito, okay? King Q, Fusili. King Q, Fusili. Yung matagal mo nang gustong. Nagawa ko na ang disenyo ng patent. Ganito mo ba ako ginantihan? King Q. Katatapos ko lang lumabas. Nadumihan ko ang damit ko nang hindi sinasadya. Gusto kong pumasok para magpalit ng damit. Hindi ko inasahan na magbubukas ka ng pintuan. Natatakot lang ako na magkamali ka ng intindi. 我是怕你误会啊。 Kailangan ko bang ilipat ang suot kong damit sa aparador para magpalit? Sige, naniniwala na ako sa'yo. 就算我相信你， Pero nasaan ang lipstick mark sa mukha mo? Akala mo ba ako 我 tanga? 是傻子吗？ Tapos na tayo dito. 接受。 King Q, 你听我说， makinig ka sa akin. 你冷静 Maging 一下 kalmado 好 ka 不好 naman. 不用 Walang dahilan para maging kalmado. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Mayroon akong ilang dosenang patent na hindi pa na-certify. Gusto ko sanang bigyan ka ng sorpresa. Sa oras ng kasal natin. Ngayon, mukhang hindi na ito kailangan. 金秋， Lahat ng ito ay kasalanan ko. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, okay ba? Huling pagkakataon na ito. Naniniwala ka bang 我 pinakamamahal 是最 kita? 爱你的呀。 Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, okay ba? Huling pagkakataon na ito. Naniniwala ka bang pinakamamahal 最 kita? 爱你的呀。 Ayos ka lang ba, si Li? 你没事吧？ Ate, sagutin mo ang 接 telepono. 电话呀！你说 Wala 的 kang 没 masabi. 错，福斯里 Si 就不 Fusili 是 ay 一 hindi 个 isang 好 mabuting 人。 tao. King Q, 秋， Ruan King Q, ikaw ang may kasalanan nito. 都是你自找的。 Hello, hello, King Q, hello. Hindi ganito. Hindi ko ikaw pinatay. Ito ay lahat ng iyong hula. Hindi ganito. Hindi ganito.
Hindi ko ikaw pinatay, ito ay lahat ng iyong 这 hula. 都是你的猜测。 Hindi ka lang nakasakit kay Ruan Qingqiu. Ginawa mo ito upang itago ang tungkol sa pagnanakaw at pagpatay. Nahuli ka, at ikaw pa mismo ang pumatay sa kanyang tanging kamag-anak. Ngayon ang araw ng pagsisisi. 就是清算之日， Fusili, 我要 gusto kong bayaran mo ang iyong mga utang ng dugo. 一样 Walang 都不能 dapat 少 mawala. 闭嘴！ Tumahimik ka. 你给我闭 Tumahimik ka 嘴！ sa akin. Yung mga disenyo ay dapat sa 本 akin 来就该 talaga. 是我的， Kagaya mo, pareho kayong mga salot. Kayo ang 你们 nagpilit 给 sa 我 akin. 的。 Hindi ninyo ako pinapayagang mabuhay. Kung ganoon, sabay tayong mamatay. Mag-ingat ka. Kung sasaktan mo siya, nasaktan ka, Sing. 你受伤了， Qingqiu, okay lang ako. 我没事。 Itigil mo na. May sariling batas ang mundo ng tao. O ang mahigpit na parusa ng langit at reinkarnasyon. Ang ganitong uri ng tao ay sadyang salot sa mundo. 时间就是祸害。 Kung gagamit ka ng pambihirang kapangyarihan upang pumatay ng tao, ito ay labag sa batas ng madilim na gabi at ng balaod ng langit. Ang balik ng parusa ay hindi mo kayang tiisin. Sa maga, mawawala ang iyong kapangyarihan at ikay iisang itatapon sa madilim na hukay. Sa mabigat, ang iyong kaluluwa ay tuluyang mawawala at babalik sa kawalang hanggan. Sulit ba ang mga ganitong uri ng tao? Alam kong lalabas ka. 出来。 Ipaalam mo sa akin sa natitirang kalahating araw. 告诉我， Paano ko mapoprotektahan si Ruan Qingqiu? 你知 Alam mo 道 na walang paraan para 没有 iligtas 任 siya. 何办法能救他。 Impossible. Dapat alam mo ang paraan, sabihin mo sa akin. 告诉我， An-an, huwag kang matakot. Ano nang nangyayari? Qingqiu. Qingqiu. Lahat ng ito ay kasalanan ko. 你坚持住，一定会有办法的，一定会有办法的。 Pasensya na. 对不起， Sing, sa pagkakataong ito ayaw kong tawagin kang Ginoong Sugo. 我不想叫你使者大人。 Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Hindi. Masaya ako. 感谢。 안기는 그대를 항상 Ito ay, 그대와 떠나 tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan kita. Nakita mo ba, sir? Pinaalalahanan niya tayo na tulungan siya. Hindi mo ba alam na hinihintay mo ang araw na ito? Gaano katagal na tayong naghihintay? Mahal ko. Pag namatay siya, lahat ng patent ay sa atin na. Kung sakaling mamatay talaga siya, kapag nahuli tayo, hindi ba tapos na tayo? Mahal ko.
Pag namatay siya, lahat ng patent ay sa atin na. Kung sakaling talagang mamatay siya, at matagpuan, hindi ba tapos na tayo? Walang surveillance dito, maghintay na lang tayo ng kaunti. Hintayin nating mawalan siya ng malay dahil sa pagkalunod. Kahit hindi siya mamatay, magiging gulang siya. Hindi ba't magagawa ko ang gusto ko? Hindi ko akalain, mas malupit ka pa sa 没 akin. 想到你比我还要狠。 Pasensya na, Yanyi. Ruan. Dapat sana ay tumayo na ako ng mas maaga. Dapat sana ay tinulungan kita. Walang anuman, hindi kita sinisisi. 我不怪你， Kailangan ko pang magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko man lang maipaghiganti ang sarili ko. Kailangan ko nang umalis. Hindi pwede. Ang kasunduan na pinirmahan mo at ako ay walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng mamatay. Kung talagang may mamamatay, sana ako na lang. Hindi pwede. King Q, 가만히 그대 뒤에서 잠시 ano bang nangyayari? Huwag, King Q. Huwag. King Q. King Q. King Q. King Q. Sisiguraduhin ko. Hindi ka magkakaroon ng problema. 눈부신 햇살이 Stardin. 하늘에 뜨면 그때는 우리들 이별해도 돼요 모든 별이 사라진 잊을 수 있... East are the way. Alam mo ba? Ngayon, mas matanda na ako ng ilang daang taon kaysa sayo. Kaya sa hinaharap, kailangan mo pa rin akong alagaan. Tawagin mo akong senior. Walang lugar para sa pagtatalo. Sa huli, ginawa ko ito para hanapin ka. Kinain ko ang napakaraming taon ng paghihirap. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na. Bituin din. Sinasabi mo na lahat ng masama. 所有不好的 Talagang natapos na, di ba? Tapos na ang lahat. Totoo ba? Sinasalamin ko. Tunay. 사랑을 잘 모르겠어 이렇게 다가올 줄 안 몰랐어 내 마음 Mag-ingat ka, bituin. King Q.
King Q. King Q. King Q. King Q. Bakit? Bituin din. Bakit? Ngayon ito. Ngayon ito. Panahon na para protektahan kita. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Walang mangyayari sa iyo. Siguradong walang mangyayari sa iyo. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. 돌아서지 말아요. 나의 눈을 보아요. 온 세상 하얗던 Bituin din. 그때의 Sa susunod na buhay, 약이잖아요. sana ako ang maghanap sa iyo. 포기하려고 King Q. 그댄 되게 쉽나요? 내게만 Hindi. King Q. King Q, nakatingin ka sa akin. King Q. King Q. King Q. 시작되어서 안 King Q. Bakit? Bakit hindi pwede? Bakit? Bakit? King Q. Nagmamakaawa ako sa iyo. King Q. King Q. Nagmamakaawa ako na bumalik ka. King Q. King Q. Malinis na taglagas. Nakiusap ako sa iyo. Bumalik ka na. Nakiusap ako sa iyo. Malinis na taglagas. Tigilan mo na. Hansing din. Wala nang pag-asa. Kahit na mayroon kang kapangyarihang makapangyarihan, hindi mo maibabaliktad ang tatlong batas ng mundo ng mga patay. Hindi. Sigurado akong may paraan ka. Alam kong may paraan ka. Pakiusap. Sabihin mo sa akin. Hindi. Sigurado akong may paraan ka. Alam kong may paraan ka. Pakiusap. Sabihin mo sa akin. Kahit anong halaga, tatanggapin ko. Basta makabalik siya. Sabihin mo sa akin. May paraan talaga. Pero ang kapalit na halaga, hindi mo kayang tiisin. Sa mundong ito, walang mas malaki pang halaga kaysa sa pagkawala niya. Sa iyong daigdig ng kamatayan, sa pinagmulan mong kaluluwa, bilang sakripisyo sa kasunduan. Masunog. Putulin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Maging simula ng muling paglikha ng kanyang pinagmulan ng buhay. Tandaan, sa sandaling maisagawa ang seremonya na ito, ay papalitan ka sa pag-iral sa pagitan ng langit at lupa. Ikaw ba ay handa?
Handa ako. Handa ako. Mangyaring isagawa ang ritual. 부신 햇살이 밤하늘에 뜨면 그때는 우리 둘 이별해도 돼요 모든 별이 Sintang, akala ko hindi na kita makikita. Huwag kang matakot. Sabi ko na poprotektahan kita. King Q, pangako mo sa akin. Maging maingat ka sa iyong sarili mula ngayon. Okay ba? Sana ikaw na lang ang mag-alaga sa akin. Basta nandyan ka, wala akong kinatatakutan. 멀리서 지켜만 봐줘. Sintang, 사랑 Sintang, Sintang, 그대 pakiusap. Huwag, huwag. 다른 곳을 Sa mga araw na wala ako, mag-ingat ka lagi sa sarili mo. Huwag, huwag. Pakiusap ko sa'yo. Mga bituin din. Huwag din. Bituin din. Bituin din. 보이지 않아. Remember Bituin din. Bituin din. Bituin din. Bituin din. Bituin din. 뒤돌아서지 말아요 나의 눈을 보아요 온 세상 Ang galing, sa wakas na hook niya rin. Hindi pwede, ikaw at ako ay may kasunduan. Walang pahintulot mula sa akin. Huwag kang mamamatay. Kung may kailangang mamatay talaga, ako na lang ang papatay. Bumalik tayo sa bahay. Ginoong Nguyen, sabi nila, tumigil ka ng 3 taon. Sa disenyo ng heartbeat contract na sketch, pwede ko bang tanungin ang heartbeat contract? May kahulugan ba para sa'yo? Dahil nais ko, na bawat magkaparehang nagtagpo dahil sa tadhana, ay maaaring mapanatili ang koneksyon sa pamamagitan ng heartbeat contract, at mahigpit na magkaugnay. Yung heartbeat contract, may kakaibang kwento ba ito? Mas mahusay pang tawagin itong isang alamat, kaysa isang kwento. Pero kahit ano paman, ito ay tungkol sa 2 tao, at sa kanilang magandang samahan. At ikaw, sa disenyo ng heartbeat contract blueprint, ang star pattern na iyon. Ano ang kinakatawan nito? Upang gunitain ang isang yumaong kaibigan. Dahil siya ang aking inspirasyon. Salamat kay Yanji, Ruan, sa pagdala sa amin ng napakagandang disenyo, at ng napaka-emosyonal na kwento. At dito nagtatapos ang ating panayam sa araw na ito. Paalam mga kaibigan.
Tapos na ang disenyo. Tapos na ang trabaho. Kailangan nang gumawa ng mga bagay na dapat gawin. Saan ito? I-17 na tema ng parke. Huwag mong sisihin ako kung hindi mo alam. Mahirap ito. Magpapasalamat ka sa akin. Sabihin mo, anong kailangan 有 mong 什么事 tulong? 需要帮忙？ 되면 모든 게 멈추죠. 언제부턴지 나도 모르게였죠. 어느 날 꿈처럼 그대 다가와 내 맘을 흔들죠. 운명이